Itinapon ako ni Linga sa gitna ng unos na parang basahang madumi habang nakikipagnisihan siya sa kanyang bagong kabit. Ang 10 taong sakripisyo ko ay ipinagpalit sa kinang ng ginto. Pero tandaan ninyo, ang asin kahit madurog ay hindi nawawalan ng alat. Babalik ako para bawiin ang bawat butil ng dangal na ninakaw ninyo. Handa na ba kayong nanamnam ang pait ng inyong sariling kataksilan? Sino ang luluhod sa huli? Wala ka ng puwang sa bahay na ito, Talia. You are just a bitter reminder of the life I want to forget. Umalis ka na, bago ko pa ipakaladkad ang anak mong sakitin sa labas. Ang mga salitang yun ni Linga ay parang mga bubog na bumaon sa pandinig ni Maribel, o mas kilala ng lahat bilang Talia. Nanigas ang kanyang buong katawan habang hawak pa rin ang sandok sa tapat ng kalan. Sa loob ng maliit na kaldero, kumukulo ang lugaw na hinaluan niya ng huling butil ng asin na natira sa kanilang kusina. Iyon ang paboritong kainin ng kanilang anak na si Gio tuwing ito ay nilalagnat. Inisip ni Talia na sa pag-uwi ng kanyang asawa, may dala itong gamot at yakap, ngunit isang malamig na hatol ang kanyang sinalubong. Dahan-dahang binitiwan ni Talia ang sandok. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay ng tumama sa sahig, kundi isang mapurol na tunog na tila sumisimbolo sa kanyang unti-unting pagkadurog. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa paggawa ng asin sa ilalim ng nakatirik na araw para lamang mapagtapos ng pag-aaral si Linga ay nagsimulang manginig. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking pinagsilbihan niya ng higit sa 1 dekada, ang lalaking binuo niya mula sa kawalan, ay nakatayo ngayon sa harap niya na may suot na mamahaling suit at tinging puno ng pandidiri. Linga, anong biro ito? Si Gio. Mataas ang lagnat ng anak mo? Ang tanging naisatinig niya sa gitna ng namuong bara sa kanyang lalamunan. Ngunit bago pa man makasagot si Linga, isang marangyang tunog ng takong ang umalingaw-ngaw sa kanilang sala. Pumasok ang isang babaeng balot ng mamahaling alahas at amoy ng banyagang pabango. Si Victoria. He's not joking, dear. This house, the salt farm, even the air you breathe, lahat yan ay nakapangalan na sa akin ngayon. Sabi ni Victoria habang may mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mga labi. Inilabas ni Victoria ang isang makapal na folder at ibinalibag ito sa ibabaw ng lamesang kahoy dahilan upang tumalamsik ang ilang butil ng asin na dumaan sa harap ng mga mata ni Talia. You signed the papers, Talia. Don't you remember? Noong sinabi ni Linga na kailangan niya ng pirma mo para sa loan ng negosyo, you were so desperate to help him na hindi mo na binasa ang pinirmahan mo. It was a deed of sale. Dagdag pa ni Victoria habang humahawak sa braso ni Linga. Ang pangalawang saksak ay mas masakit kaysa sa una. Ang lupaing minana pa ni Talia sa kanyang mga ninuno, ang Hacienda de Asin, na siyang buhay at kaluluwa ng kanilang pamilya, ay wala na. Ninakaw ng sarili niyang asawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Talia ang unti-unting paglamig ng kanyang dugo. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Talia, huwag ka nang mag-eskandalo. Singit ng kanyang biyena na si Doña Almeda na noon ay kakapasok lang din. Dala ang ilang gamit ni Talia na nakasilid sa isang sako. Maging praktikal ka. Hindi ka na bagay dito. Look at yourself. Amoy pawis at luma ka na. My son deserves someone like Victoria. Someone who matches his status. Utang na loob. Umalis ka na habang maaga. Hindi makapagsalita si Talia. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang asin na ibinubudbod sa isang sariwang sugat. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagtitipid sa sarili, ang pagtatrabaho hanggang sa magdugo ang mga kamay, ang pag-aalaga sa biyenang may sakit noon, lahat ay itinapon na parang basura. Isang mahinang ungol ng bata ang narinig mula sa kabilang silid, si Gio. Ang lagnat nito ay tila mas lalong tumindi dahil sa ingay sa labas. Nagmamadaling pumasok si Talia sa silid at binuhat ang anak
na halos nag-aapoy na ang balat. Binalot niya ito ng isang lumang kumot, ang tanging bagay na naiwan sa kanya. Paglabas niya ng silid, binuksan ni Linga ang pintuan ng bahay. Sa labas, ang langit ay madilim at ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas, tila nakikiramay sa bihag na kaluluwa ni Talia. Umalis ka na. Malamig na utos ni Linga. Walang nagawa si Talia kundi humakbang palabas. Sa bawat paghakbang niya, naramdaman niya ang matitigas na bato sa ilalim ng kanyang paang walang tsinelas. Nang marating niya ang labas ng gate, narinig niya ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto. Isang tunog na tuluyan nang naghiwalay sa kanya sa mundong binuo niya ng buong pagmamahal. Nakatayo si Talia sa gitna ng kalsada, yakap-yakap ang kanyang anak na nanginginig sa ginaw. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ngunit kahit gaano pa karaming tubig ang dumaan, hindi nito mahuhugasan ng pait sa kanyang puso. Tumingala siya sa madilim na langit, habang ang bawat patak ng ulan ay tila nanunukso sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Sa gitna ng unos, isang tanong ang paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Isang katanungang tila walang kasagutan sa mundong ito na puno ng kawalang katarungan. Sapat na ba ang alat ng aking mga luha para maging sapat ako sa iyong paningin? O kailangan ko pang maging kasing tigas ng bato para lamang hindi ninyo matapakan ang aking dangal? Nanatili siyang nakatayo, isang figurang basang-basa at wasak, habang ang anino ng kanyang dating buhay ay unti-unting nilalamon ng kadiliman ng gabi. Ang bawat hininga ni Gio ay parang isang marupok na sinulid na unti-unting napuputol sa gitna ng malamig na koridor ng pampublikong ospital. Nakaupo si Talia sa isang yari sa bakal na upuan, yakap ang kanyang anak na binalot niya sa sarili niyang basang baro. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga yabag ng mga nurse ay tila isang malabong panaginip. Ngunit ang realidad ay muling humampas sa kanya nang mapansin ang tatlong anino na tumigil sa kanyang tapat. Hindi ito mga doktor. Sila ay mga lalaking nakauniforme, may dalang mga piring na bakal at mukhang walang kahit anong bakas ng awa. Maribel Talia de la Cruz, inaatasan ka naming sumama sa presinto. May warrant of arrest ka para sa kasong economic sabotage at pagbebenta ng pekeng asin. Ang boses ng pulis ay parang isang malamig na hampas ng yelo sa kanyang mukha. Natigilan si Talia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinitingnan ang mga pulis. Pekeng asin? Ano ang sinasabi ninyo? Namatayan ako ng kabuhayan, pinalayas ako sa sarili kong lupa, at ang anak ko ay kailangang gamutin. Ang sigaw niya, ngunit ang boses niya ay nanginginig sa pagod at gutom. Sa sandaling iyon, lumitaw si Linga mula sa likuran ng mga pulis. Kasunod si Victoria na tila nagmamasid sa isang palabas na labis niyang kinagigiliwan. I'm sorry, Talia, pero nalaman ng mga awtoridad na ang mga sako ng asin na inilabas mo sa hacienda bago ka umalis ay hinaluan mo ng mga kemikal na nakakalason. Sinadya mo raw sirain ang reputasyon ng kumpanya ko dahil sa galit mo sa akin. Ang sabi ni Linga, ang boses niya ay puno ng pekeng lungkot na lalong nagpakulo sa dugo ni Talia. Lumapit si Linga at dahan-dahang kinuha si Gio mula sa kanyang bisig. Ibibigay ko ang anak natin sa pinakamagaling na Dr. Talia, pero hindi ka na makakalapit sa kanya. Mas mabuting mabulok ka muna sa kulungan habang pinag-iisipan mo ang mga pagkakamali mo. Don't worry, Victoria and I will take care of Gio. Papalitan namin ang alaala niya tungkol sa isang inang kriminal. Ang bulong ni Linga na sapat lang para marinig ni Talia. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyong unti-unting hinihiwa ang kanyang puso. Sumigaw si Talia, sinubukang abutin ang kanyang anak, ngunit ang malamig na bakal ng posas ay humigpit na sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglalapat ng mga bakal ay tila ang huling hudyat ng pagtatapos ng kanyang kalayaan. Dinala si Talia sa isang madilim at masikip na selda.
Ang hangin doon ay amoy kalawang, pawis, at kawalang pag-asa. Nang isara ng gwardiya ang mabigat na pintong bakal, ang tunog ng pagkakakunsi nito ay umalingaw-ngaw sa buong gusali, na tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Napaupo si Talia sa malamig at maruming semento. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa mga rehas, tinitingnan ang maliit na sinag ng buwan na pilit na sumisilip sa maliit na bintana sa itaas. "Diyo, anak ko." Ang tanging sambit niya bago siya tuluyang humulagpos sa pag-iyak. Isang tahimik at nakakapangilabot na paghikbi na tila walang katapusan. Sa loob ng 4 na dingding na yon, tanging ang sarili niyang tinig ang sumasagot sa kanya. Ang kalungkutan ay parang isang malapot na putik na dahan-dahang lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang butil ng asin na itinapon sa malawak na karagatan. Walang halaga, madaling matunaw at madaling malimutan. Lumipas ang ilang oras, o marahil ay mga araw, sa gitna ng kadiliman. Isang gabi, habang nakatitig si Talia sa kawalan, narinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa pinakamadilim na sulok ng selda. Doon, nakaupo ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng pinakamalinis na kristal ng asin, at ang kanyang mga mata, kahit sa gitna ng dilim, ay tila may taglay na kakaibang liwanag. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Talia, ngunit ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang titig nito. "Huwag mong hayaang matunaw ka sa sarili mong luha, iha. Ang asin ay nagiging matigas kapag pinatuyo ng apoy at araw. Kung hahayaan mong mamatay ang apoy sa puso mo, tuluyan ka ngang magiging basura sa paningin nila." Ang boses ng matanda ay mahinahon pero puno ng awtoridad, tila galing sa ilalim ng lupa. Nilingon siya ni Talia, ang mukha ay basa pa rin ng luha. "Sino ka? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Wala na akong kahit ano. Kinuha na nila ang anak ko, ang lupa ko, at ang dangal ko." Tumayo ang matanda at dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang niya ay walang tunog, tila isang anino na naglalakad sa ibabaw ng tubig. "Ako si Remedios, at tulad mo, itinapon din ako dito ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Pero tingnan mo ako, nandito pa rin ako. Ang katarungan ay hindi ibinibigay, Talia. Ito ay niluluto sa init ng pagtitiis at tinitimplahan ng talino. Gusto mo bang mabawi ang anak mo? O gusto mong manatiling nakaluhod sa harap ng mga taong dumura sa pagkatao mo?" Ang mga salita ni Remedios ay tila isang kislap ng apoy sa gitna ng napakalamig na gabi. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay makulong, naramdaman ni Talia ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito kirot ng pighati, kundi kirot ng isang natutulog na galit na unti-unting nagigising. Tiningnan niya ang matanda, at sa mga mata ni Remedios, nakita niya ang isang daan na hindi niya inakalang magagawa niyang tahakin. "Turuan mo ako," ang pakiusap ni Talia. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "Turuan mo akong maging kasing tigas ng bato." Ngumiti si Remedios, isang nangiting puno ng misteryo at panganib. "Maghanda ka, dahil ang paglalakbay na ito ay mas mapait pa sa apdo. Pero sa huli, matitikman mo ang pinakamatamis na tagumpay na binalot sa alat ng iyong pagsusumikap." Habang nananatili silang magkaharap sa loob ng madilim na selda, isang lihim na kasunduan ang nabuo sa pagitan ng dalawang pusong sugatan. Sa labas, patuloy ang pag-ikot ng mundo ni Linga at Victoria. Hindi nila alam na sa ilalim ng mga rehas ng bilangguan, isang bagong panganib ang unti-unting hinuhubog. Isang babaeng wala ng takot na mawalan dahil kinuha na sa kanya ang lahat. Ang susunod na balita, ang pinaka-inaabangang kasalan ni na Mr. Linga Salcedo at Miss Victoria Aragon ay gaganapin na bukas sa isang eksklusibong resort sa Palawan. Tinaguri ang Wedding of the Year. Dinaluhan ito ng mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo at politika.
Ang boses mula sa lumang radyo na nakasabit sa pasilyo ng kulungan ay parang bawat patak ng asidong tumatama sa balat ni Talia. Nakaupo siya sa sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader, habang ang bawat salita ng announcer ay tila isang kuko na kumakalmot sa kanyang kaluluwa. Ang lalaking ipinagluto niya ng lugaw noong nakaraang linggo, ang lalaking nangako sa kanya ng kailanman, ay magpapakasal na sa babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Ramdam ni Talia ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang wasakin ang radyong yon, pero ang kanyang katawan ay tila wala ng lakas. Ang bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na mainit. Ito ay malamig, kasing lamig ng kanyang kinabukasan sa loob ng seldang ito. Huwag mong sayangin ang tubig ng iyong katawan sa mga taong wala namang pakialam kung mamatay ka man sa uhaw. Ang boses ni Lola Remedios ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakaupo ang matanda sa kabilang sulok, tahimik na naghihimay ng mga tuyong dahon na nakuha niya sa bakuran ng bilangguan. Hindi siya nakatingin kay Talia, pero ramdam ng dalaga ang bigat ng presensya nito. Lola, bukas. Bukas ay ikakasal na sila. Ang bulong ni Talia. Ang boses ay halos hindi marinig. Habang narito ako, sa dumi at dilim, sila ay nasa ilalim ng mga bituin, nagdiriwang sa ibabaw ng aking pagkawasak. Tumayo si Lola Remedios at lumapit kay Talia. Hinawakan niya ang baba ng dalaga at pinilit itong tumingin sa kanyang mga mata. Makinig ka sa akin, Talia. Ang asin ay hindi nabubuo sa ilalim ng aircon o sa malambot na kama. Nabubuo ito sa ilalim ng nakatirik na araw, sa gitna ng init na halos pumatay sa lupa. Kung gusto mong maging kasing ningning ng kristal, kailangan mong matutunang tanggapin ang init ng apoy. Simula sa araw na yon, ang buhay ni Talia sa loob ng kulungan ay nagbago. Hindi na siya ang babaeng nakayuko tuwing dadaan ng mga gwardiya. Tinuruan siya ni Lola Remedios kung paano gamitin ang katahimikan bilang sandata. Tinuruan siya nito kung paano magmasid, kung paano malalaman ang kahinaan ng isang tao sa pamamagitan lamang ng paraan ng kanilang paglakad o ang tono ng kanilang boses. Tingnan mo ang mga gwardiya, Talia. Ang turo ni Lola habang sila ay nasa oras ng ehersisyo sa bakuran. Sino sa kanila ang gutom sa pera? Sino ang may itinatagong takot? Ang mundo ay parang palengke ng asin. Kailangan mong malaman kung sino ang tunay na kristal at sino ang hamak na buhangin lang na nagpapanggap. Isang hapon, habang naglilinis sila sa kusina ng bilangguan, nakahanap si Talia ng isang maliit na lalagyan ng asin na naiwan ng mga tagapagluto. Kinuha niya ang isang dakok nito at dahan-dahang ikiniskis sa kanyang mga palad. Ang magaspang na tekstura ng mga butil ay nagpaalala sa kanya sa kanyang kabataan, sa Hacienda de Asin, sa kanyang ama, at sa mga pangarap na minsan nang nilunod ng ulan. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng muling pagkilala sa sarili. Habang nararamdaman niya ang alat na humahalo sa kanyang pawis, parang may kung anong puwersa ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na siya si Talia na biktima. Siya na ang asawa ng dagat, ang anak ng lupa, na naghahanda para sa isang malaking pagbabalik. Ang bawat butil ng asin sa kanyang kamay ay naging simbolo ng kanyang pagpapakabuti, ng kanyang pagtitigas, at ng kanyang hindi matitinag na dangal. Lola, handa na akong matuto ng higit pa. Ang sabi ni Talia, ang kanyang mga mata ay nagliliyab na sa determinasyon. Mabuti, ang sagot ni Remedios, dahil ang susunod na kabanata ng iyong pag-aaral ay hindi tungkol sa pagtitiis, kundi tungkol sa paniningil. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay nag-ambala nang ang isang gwardiya ay lumapit sa kanilang selda. Maribel de la Cruz, may bisita ka. Isang abogado. Nagkatinginan si Natalia at Lola Remedios. Wala siyang inaasahang abogado. Nang makarating siya sa visitors area, isang lalaking naka-Amerikana
ang naghihintay sa kanya. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ako ang kinatawan ni Mr. Linga Salcedo, ang simula ng lalaki, habang inilalapag ang isang dokumento sa mesa. Narito ako para ipaalam sa iyo ang kalagayan ng anak mong si Gio. Biglang tumigil ang mundo ni Talia. Ang kanyang puso ay parang piniga ng isang higanting kamay. Ano? Anong nangyari sa anak ko? Nasaan si Gio? Tumingin ang abogado sa kanya ng may halong pait. Ang bata ay nasa critical na kondisyon sa ospital. Ayon sa mga doktor, may pambihirang sakit siya sa dugo na nakuha niya raw sa maruming kapaligiran ng tinitirhan ninyo noon. At may isa pa, tinanggihan ng katawan niya ang lahat ng gamot. Ang tanging paraan para maligtas siya ay isang operasyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Napahawak si Talia sa mesa para hindi matumba. Ililigtas siya ni Linga, di ba? Mayaman na siya, may pera na siya. Lalong naging malamig ang tingin ng abogado. Iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Sinabi ni Mr. Salcedo na babayaran niya ang lahat ng gastusin sa ospital. Pero sa isang kondisyon, kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito. Isang pag-amin na ikaw ay may depekto sa pag-iisip at kusang loob mong ibinibigay ang lahat ng karapatan mo bilang ina kay Victoria Aragon. Hinding-hindi mo na muling makikita o makakausap ang anak mo habang buhay. Ang hininga ni Talia ay nabitay sa kanyang dibdib. Ang huling mitya ng kanyang pagkatao ay tila hinipan ng isang napakalakas na hangin. Ang buhay ng kanyang anak, kapalit ng kanyang kaluluwa bilang isang ina. Ang tinta ng bolpen na ito, Talia, ay ang tanging magdudugtong sa hininga ng anak mo. Isang pirma lang at mabubuhay si Gio. Isang pirma lang at mawawala ang lahat ng sakit. Ang boses ng abogado ay tila isang tukso mula sa impyerno. Dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Talia habang ang dulo ng mamahaling bolpen ay nakaturo sa linyang magtatapos sa kanyang pagiging ina. Sa loob ng maliit at malamig na silid ng dalawahan, ang hangin ay tila nauubos. Nararamdaman ni Talia ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo, kasabay ng mabilis at masakit na kabog ng kanyang dibdib. Ang kanyang kamay, na nanginginig at puno ng mga gasgas mula sa pagtatrabaho sa loob ng piitan, ay dahan-dahang lumapit sa papel. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagkatalo. Hindi ang pagkawala ng lupa, hindi ang pagkakulong, kundi ang sapilitang pagbura sa kanyang pangalan sa buhay ng sariling anak. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Gio, ang maliliit nitong daliri, ang tawa nitong tila musika sa kanyang pandinig, at ang mga matang puno ng pagtitiwala. Para sa iyo ito, anak, ang bulong ng kanyang puso. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng bolpen sa papel, isang malakas na yabag ng sapatos ng gwardiya ang pumutol sa katahimikan. Tapos na ang oras ng dalaw, ang sigaw ng gwardiya. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Talia. Bigla niyang binawi ang kanyang kamay. Tumingin siya sa abogado na ngayon ay halatang naiinis dahil sa naudlot na plano. Hindi ko pipirmahan ito ngayon, ang matigas na sabi ni Talia, bagamat ang kanyang puso ay nagdurugo. Sabihin mo kay Linga, hindi sapat ang pera niya para bilhin ang kaluluwa ko. Nang makabalik si Talia sa kanyang selda, bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot at pagsisisi. Paano kung mamatay si Gio? Paano kung ito na ang huling pagkakataon? Ang dilim ng selda ay tila lalong sumikip, tila isang higanting kamay na sumasakal sa kanya. Ang takot ay parang anay, Talia. Unti-unti nitong kinakain ang pundasyon ng iyong pagkatao hanggang sa gumuho ka ng tuluyan. Naroon muli si Lola Remedios, nakaupo sa kanyang paboritong sulok, tila isang estatwa ng karunungan na hindi natitinag ng panahon. Lumapit siya kay Talia at inilabas ang isang lumang kwaderno na balot ng kupas na tela. Inabot niya ito sa dalaga.
Basahin mo ang huling pahina, iha. Iyan ang dahilan kung bakit gustong-gusto ni Linga ang iyong lupa. Hindi dahil sa dagat, kundi dahil sa kung anong nasa ilalim nito. Binuksan ni Talia ang kwaderno sa ilalim ng malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa rehas. Doon, nakita niya ang mga guhit at tala ng kanyang yumaong ama. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng mabasa ang mga salitang, Asing Rosas, Pink Salt. Ang lupaing kinalakihan mo, Talia, ay kaisa-isang lugar sa buong bansa na may deposito ng mineral na lumilikha ng kulay rosas na kristal ng asin. Ang paliwanag ni Lola Remedios, ang boses ay puno ng misteryo. Ito ay mas mahal pa sa ginto sa merkado ng medisina at sining. Iyan ang sikretong itinatago ng iyong ama. At iyan ang dahilan kung bakit ka niloko ni Linga. Hindi siya nagpakasal sa iyo dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa yamang nakabaon sa ilalim ng iyong mga paa. Ito ang golden moment ni Talia. Ang bawat butil ng impormasyon ay tila isang piraso ng puzzle na nabubuo sa kanyang isipan. Ang lahat ng paghihirap niya, ang lahat ng pang-aalipusta ni na Victoria at Linga ay nagugat sa kasakiman. Ang kanyang lupa ay hindi lang basta lupa. Ito ay isang kaharian ng mga rosas na kristal. Sa sandaling iyon, ang kanyang pighati ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Lola, paano ko ito magagamit? Ang tanong ni Talia. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang yaman ay walang silbi kung wala kang kapangyarihan, sagot ni Remedios. Pero may isang tao sa labas na makakatulong sa atin. Isang taong may malaking utang na loob sa akin. Sa loob ng kwadernong yan, may nakasingit na lumang litrato. Ipakita mo yan sa susunod na abogadong darating dito. Hindi ang abogado ni Linga, kundi ang taong ipapadala ko. Sa sumunod na 2 linggo, si Talia ay naging isang masigasig na mag-aaral sa ilalim ng gabay ni Remedios. Natutunan niyang itago ang kanyang emosyon sa likod ng isang maskara ng katahimikan. Ngunit sa bawat gabi, ang kanyang puso ay nananatiling nakatali sa kalagayan ni Gio. Sa gitna ng kanyang paghahanda, isang balita ang muling yumanig sa bilangguan. Isang malaking kumpanya ng chemical, ang kumpanyang pinapatakbo ni Linga at ng pamilya ni Victoria, ay nagsimula na raw ng land clearing sa Hacienda de Asin. Ang mga bulldozer ay handa ng wasakin ang mga imbakan ng asin na itinayo ng kanyang ama. Kailangan ko nang makalabas dito, Lola. Ang pakiusap ni Talia habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad sa tindi ng pagtitimpi. Darating ang panahon, Talia. Ang pinakamagandang kristal ay nangangailangan ng tamang presyur at panahon. Ang tanging sagot ni Remedios. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng marinig ni Talia ang mga yabag ng maraming gwardiya na patungo sa kanilang selda. Hindi ito ang karaniwang inspeksyon. Ang bawat kalansing ng kanilang mga susi ay tila isang babala ng paparating na unos. Maribel de la Cruz, lumabas ka. May naghain ng petisyon para sa iyong agarang paglilipat. Ang sigaw ng punong gwardiya. Nagtama ang paningin ni Natalia at Lola Remedios. Isang kakaibang kaba ang naramdaman ni Talia. Hindi ito bahagi ng plano. Sino ang nag-utos ng paglilipat na ito? Si Linga ba? Upang tuluyan na siyang mawala? O ang misteryosong kakampi ni Lola Remedios? Habang kinakaladkad si Talia palabas ng selda, narinig niya ang huling bulong ni Remedios. Tandaan mo, Talia, ang asin ay hindi na susunog sa apoy. Manatili kang matatag. Nang makarating siya sa pintuan ng bilangguan, isang itim na sasakyan ang naghihintay. Ang pinto ay bumukas at isang pamilyar na mukha ang sumilip mula sa loob. Isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita. Ang mukhang naging bahagi ng kanyang pinakamasayang alaala na ngayon ay puno ng pag-aalala at takot. Hindi na ikaw ang babaeng dinuraan sa ulan, Talia. Ngayon, ikaw na ang ulan na maglulunod sa kanilang kapalaluan. Ang mga salitang yon ni Marco
Ang tapat na tauhan ng kanyang ama na akala niya ay matagal nang pumanaw ay tila isang mainit na haplos sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Sa loob ng 5 taon, ang bawat segundo sa loob ng bilangguan ay ginamit ni Talia upang pagdugtong-dugtungin ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang sarili. Sa ilalim ng patnubay ng liham at koneksyon ni Lola Remedios, ang dating maribel na amoy pawis at amoy asin ay unti-unting namatay at mula sa kanyang mga abo ay isinilang ang isang babaeng hindi kayang tapatan ng kahit na anong ginto. Lumipas ang panahon na tila isang ilog na tahimik ngunit malalim. 5 taon ng pagtitiis, 5 taon ng pag-aaral ng galaw ng mga elite, at 5 taon ng pagpapakinis sa kanyang maskara. Ngayon, nakatayo si Talia sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng isang marangyang suite sa Makati. Ang suot niyang puting terno na gawa sa pinakamahal na sutla ay tila bumabalot sa kanya tulad ng isang baluti. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, naglalantad sa kanyang leeg na pinalalamutian ng isang kaisa-isang hiyas, isang kristal ng pink salt na binalot sa ginto. "Ready na ba kayo, Madam Blanca?" Tanong ni Marco habang nakatayo sa likuran niya. Ang boses ay puno ng paggalang. "Ready na ako, Marco. Handa na akong ipakita sa kanila na ang asing binaliwala nila ay siya palang lason na papatay sa kanilang mga pangarap." Sagot ni Talia. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Ito ay naging kasing lamig ng semento ng kanyang selda noon. Ang destinasyon nila ay ang Grand Ballroom ng isang tanyag na hotel kung saan gaganapin ang isang auction para sa expansion rights ng Hacienda de Asin. Ito ang gabing inaasahan ni Linga na selyado na ang kanyang tagumpay. Pagpasok ni Talia sa silid, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat mata ay nabaling sa kanya. Ang kanyang lakad ay may kasamang awtoridad. Bawat hakbang ng kanyang takong sa makintab na sahig ay lumilikha ng tunog na tila isang babala. Sa kabilang panig ng silid, nakita niya sila. Si Linga na mas lalong naging mukhang mapagmataas at si Victoria na balot ng alahas pero bakas sa mukha ang pagod ng pakikipaglaban para mapanatili ang kanilang estado. Nang magtama ang paningin nila ni Linga, nakita ni Talia ang panandaliang pagkagulat sa mga mata ng kanyang dating asawa. Ngunit ang gulat na yon ay hindi dahil nakilala siya nito, kundi dahil sa labis na paghanga sa misteryosong babaeng nasa harap niya. Sino siya? Narinig niyang bulong ni Victoria kay Linga. Ang boses ay puno ng inggit. "I don't know, but she looks powerful," sagot ni Linga, na hindi maalis ang titig kay Madam Blanca. Nagsimula ang auction. Isa-isang nagtaasan ng bid ang mga negosyante para sa karapatan sa lupain ng kanyang ama. Nang umabot na sa 50 milyon ang halaga, tumayo si Linga, tiwala sa sarili na wala nang hihigit pa sa kanyang alok. 55 milyong piso. Ang malamig na tinig ni Madam Blanca ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Lumingon si Linga, tila hindi makapaniwala. 60 milyon. Mabilis niyang ganti. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Alam ni Talia na sagad na ang pondo ni Linga. Alam niyang ito na ang huling bala ng lalaki. 100 million pesos. Matapang na bitiw ni Madam Blanca habang dahan-dahang itinataas ang kanyang kamay. Nanahimik ang buong paligid. Ang tunog ng pagbagsak ng martilyo ng auctioneer ay tila ang tunog ng pagguho ng mundo ni Linga. Ito ang kanyang golden moment. Habang papalapit siya sa entablado upang lagdaan ang mga dokumento, sadyang dumaan si Talia sa tapat ni Linga. Huminto siya sandali. Ang amoy ng kanyang pabango, na may halong banayad na amoy ng dagat at sampagwita, ay tila humaplos sa alaala ni Linga. Nakita ni Talia ang pagkunot ng noo ng lalaki, tila may pilit na inaalala sa kanyang nakaraan. "Congratulations, Mr. Salcedo. You almost had it." Ang sabi ni Madam Blanca sa wikang Ingles. Ang tono ay puno ng pait na binalot sa tamis. "Do I know you, Madam?" Tanong ni Linga,
Ang boses ay nanginginig sa pagtataka. Tumingin ng diretso si Talia sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati niyang minahal. Ang mga matang naging saksi sa kanyang paghihirap. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. You don't know me, Mr. Salcedo, but you will. Soon enough, you will know everything. Tumalikod na si Talia, iniwan ang isang lito at natitigilang linga. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang matalim na titig ni Victoria. Ang babaeng iyon ay may instinto ng isang mandaragit. Nakita ni Victoria ang isang bagay sa mga mata ni Madam Blanca na hindi nakita ni Linga, isang pamilyar na apoy ng paghihiganti. Habang naglalakad palabas ng hotel, naramdaman ni Talia ang bigat ng kristal ng asin sa kanyang leeg. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Nakuha na niya ang lupa, pero ang puso ng kanyang mga kaaway, iyon ang susunod niyang dudurugin, butil-butil, hanggang sa wala nang matira, kundi ang pait ng kanilang pagsisisi. Sa dilim ng sasakyan, pumatak ang isang kaisa-isang luha mula sa mata ni Talia. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng isang inang nangangako sa kanyang anak. Gio, malapit na. Malapit na tayong magkasama muli. Dito nagsimula ang lahat. At dito rin matatapos ang bawat kasinungalingang itinayo ninyo sa ibabaw ng aking mga luha. Ang boses ni Madam Blanca ay halos isang bulong na lamang habang dahan-dahang bumababa ang salamin ng kanyang sasakyan. Ang hangin na pumasok ay hindi na ang sariwa at malinis na amoy ng dagat na kinalakihan niya. Sa halip, isang masangsang na alingasaw ng kemikal at bulok na putik ang sumalubong sa kanyang pangamoy. Ang Hacienda de Asin, ang lupain ng kanyang mga ninuno, ay tila isang bangkay na unti-unting nilalamon ng mga makina at polusyon. Habang binabaybay ng sasakyan ang pamilyar na daan patungo sa mansyon, nakita ni Talia ang mga pilapil ng asin na dati ay kasing puti ng niebe. Ngunit ngayon ay kulay abo na at tila wala ng buhay. Ang kanyang puso ay kumurot sa sakit. Ninakaw ni Linga ang lupa, pero pinatay naman nila ni Victoria ang kaluluwa nito. Madam, mukhang hindi nila inaasahan ang pagdating ninyo ngayong araw. Puna ni Marco, habang tinitingnan ang mga tauhang, tila nagkakagulo sa harap ng malaking gate. Mas mabuti, Marco. Gusto kong makita ang tunay na mukha ng impyernong ginawa nila. Malamig na sagot ni Talia. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Madam Blanca. Ang kanyang sapatos na gawa sa balat ng tupa ay tumama sa tuyo at bitak-bitak na lupa. Sa hindi kalayuan, sa may beranda ng mansyon, nakakita siya ng isang matandang babaeng nakaluhod. Nakasuot ito ng isang lumang duster at pilit na kinukuskos ang sahig gamit ang isang basahan. Sa likuran nito ay nakatayo si Victoria na may hawak na baso ng juice at mukhang galit na galit. Bilisan mo, Almeda. Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Kaya ka siguro iniwan ng asawa mo dahil pati sa paglilinis ay wala kang silbi. Ang boses ni Victoria ay matining at puno ng pag-uyam. Pasensya na, Victoria. Masakit lang ang aking mga tuhod. Ang nangangatal na sagot ni Doña Almeda. Ang dating mapagmataas na biyena ni Talia, ang babaeng laging nagmamalaki sa kanyang dugong bughaw, ay naging mukhang isang dayukdok na utusan sa sarili nilang pamamahay. Hindi napigilan ni Talia ang makaramdam ng isang kakaibang halo ng pait at awa. Ito ang babaeng tumulong kay Linga na itapon siya sa ulan. Ngayon, ang sariling karma ni Almeda ay may pangalang Victoria. Humakbang si Talia patungo sa kanila. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay naging hudyat ng katahimikan. Napalingon si Victoria at agad na nagbago ang anyo nito. Mula sa pagiging isang malupit na amo, mabilis itong nagsuot ng maskara ng pagiging isang magalang na socialite. Madam Blanca, what a surprise! Hindi namin alam na bibisita kayo sa hacienda ngayong araw. Ang bati ni Victoria habang pilit nang ngumingiti. Bagaman bakas sa kanyang mga mata ang pagkabalisa, hindi siya pinansin ni Talia. Sa halip, ang kanyang paningin
ay nanatili kay Doña Almeda na dahan-dahang tumayo. Pilit na iniinda ang sakit ng kanyang katawan. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Talia ang isang kislap ng pagkilala sa mga mata ng matanda, ngunit agad din itong napalitan ng takot at hiya. "Sino siya, Victoria?" tanong ni Almeda sa mahinang boses. "Siya ang bagong may-ari ng lupang ito, Almeda. Kaya mag-ayos ka at baka pati rito ay palayasin tayo." Mabilis na sagot ni Victoria bago muling humarap kay Talia. "Pasensya na kayo, madam. Masyadong matanda na ang katulong namin kaya kung minsan ay nagiging ulyanin na." Isang matalim na titig ang ibinigay ni Talia kay Victoria. "Katulong? Akala ko ba ay nanay ito ni Mr. Salcedo?" Natigilan si Victoria, tila hindi inaasahan ang direktang tanong ni Blanca. "Ah, yes. Mother-in-law ko siya. Pero gusto niya kasing maging active sa gawaing bahay, right, Almeda?" Hindi sumagot ang matanda. Bagkus ay nakayuko lamang ito. Lumapit si Talia kay Doña Almeda. Inilabas niya mula sa kanyang mamahaling bag ang isang maliit na balot ng candy. Isang candy na may lasang asin at honey, ang paboritong pampaginhawa ng lalamunan na dati niyang ibinibigay sa matanda noong siya pa ang manugang nito. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang iniabot ni Talia ang candy kay Almeda. "Kuhanin niyo po ito. Mainam ito sa ubo at sa mga tuyong lalamunan," sabi ni Talia sa wikang Tagalog na may kalaliman ang tono. Nanginginig na tinanggap ni Almeda ang candy. Ang pagdampi ng mga daliri ni Talia sa kanyang magaspang na palad ay tila isang kuryenteng gumising sa mga nakabaong alaala. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang boses na yon, ang amoy na yon. "Maribel?" Ang mahinang sambit ni Almeda na tila isang hangin lamang. Mabilis na sumingit si Victoria. "Anong sabi mo? Umiiral na naman ang pagiging ulyanin mo." "Pasensya na talaga, madam. Halina kayo sa loob. Kakarating lang din ni Linga mula sa syudad." Pumasok sila sa loob ng mansyon. Ang bawat sulok ay pamilyar kay Talia. Ngunit ang bawat gamit ay pinalitan na ng mga modernong kagamitan na walang buhay. Dumating si Linga, pawisan at mukhang pagod, ngunit agad na lumiwanag ang mukha nang makita si Madam Blanca. "Madam, it's an honor to have you here. Sana ay nasabihan ninyo kami para nakapaghanda kami ng mas maayos na pagtanggap," ang sabi ni Linga habang pilit na nag-aayos ng kanyang kurbata. "Hindi na kailangan, Mr. Salcedo. Gusto ko lang makita ang estado ng ari-arian na binili ko. At sa nakikita ko, mukhang marami tayong dapat ayusin, lalo na sa pamamalakad ng mga tao rito," ang sabi ni Talia. Ang kanyang mga mata ay pasulyap na tumingin kay Victoria. Nagkatinginan ang mag-asawa. Ramdam ang tensyon sa pagitan nila, isang tensyong dulot ng takot na baka mawala sa kanila ang tanging karangyaan na pinanghahawakan nila. "Actually, madam, may naisip kaming paraan para mas mapalago ang hasyenda," simula ni Linga habang papalapit kay Talia. "Bukas ay gaganapin ang anibersaryo ng pagkawala ng aking unang asawa. Ito ay isang mahalagang araw para sa amin. Naisa na namin kayong imbitahan sa isang hapunan dito mismo sa mansyon upang pag-usapan ang ating partnership." Tumigil ang tibok ng puso ni Talia sa loob ng isang segundo. Ang anibersaryo ng kanyang pagkawala. Ang araw na ipinagdiwang nila ang kanyang pagkakulong at ang kanilang kalayaan. Gagamitin pa nila ang kanyang alaala para lamang makuha ang tiwala ni Madam Blanca. "Isang hapunan para sa iyong yumaong asawa?" tanong ni Talia. Ang boses ay naging kasing pait ng lason. "Yes, madam. Isang paraan ng pag-alala sa kanya. Bagaman, naging mahirap ang aming huling mga sandali," dagdag ni Victoria na may kasama pang pekeng buntong hininga. Ngumiti si Madam Blanca, isang ngangiting tila isang matalim na blade na humihiwa sa hangin. "Sige, Mr. Salcedo, tatanggapin ko ang imbitasyon ninyo. Gusto kong makita kung paano ninyo pinapahalagahan
ang nakaraan, habang hinaharap ninyo ang inyong kinabukasan. Habang naglalakad palabas ng mansyon, nararamdaman ni Talia ang titig ni Doña Almeda mula sa malayo. Ang matanda ay tila isang rebulto na naiwan sa beranda, hawak pa rin ang kending ibinigay niya. Alam ni Talia na nagsimula ng mabuhay ang binhi ng pagdududa sa isipan ng matanda. Ngunit habang papasok siya sa kanyang sasakyan, isang maliit na bagay sa tabi ng gate ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang lumang tsinelas ng bata, kupas at natabunan na ng alikabok, ang nakasabit sa isang sanga ng puno ng mangga. Ang tsinelas ni Gio. Ang kanyang kamao ay naggit-ngit, ang kanyang mga mata ay nag-init. Sa bawat segundo ng kanyang pananatili sa lugar na ito, ang kanyang determinasyon ay lalong tumitibay. Marco, tawag niya sa kanyang tauhan nang makapasok na sa loob ng sasakyan. Po, madam? Siguraduhin mong ang hapunang yon ay hindi nila malilimutan habang buhay. Gusto kong ang bawat pagkaing ihahain nila ay lasang abo sa kanilang mga dila. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, isang anino ang nakatingin mula sa bintana ng ikalawang palapag. Si Victoria iyon, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala habang hawak ang isang lumang litrato ni Talia. Ang lihim na iniingatan niya ay tila unti-unti nang nabubunyag at ang takot ay nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ang pag-alala sa nakaraan ay parang paghawak sa isang matalim na kristal ng asin. Maaari itong magpagaling, pero maaari rin itong mag-iwan ng sugat na hindi nahihilom kailanman. Ang bawat hakbang ni Madam Blanca papasok sa mansyon ay tila isang pagbabalik sa isang masamang panaginip na binigyan ng bagong anyo. Ang mansyong dati ay puno ng amoy ng nilulutong pagkain at tawanan ng isang pamilya ay nabalot na ngayon ng malamig at artipisyal na karangyaan. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga mamahaling painting, ngunit sa bawat sulok ay tila naririnig ni Talia ang sarili niyang mga pagsigaw at pag-iyak. Noong gabing itinapon siya sa ulan, sinalubong siya ni Linga na may kasamang malapad na ngiti. Isang nangiting dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng kilabot. Sa tabi nito ay si Victoria, suot ang isang itim na damit na tila nagdadalamhati, bagaman ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galak dahil sa presensya ng isang bilyonaryang tulad ni Madam Blanca. Welcome, Madam Blanca. Isang malaking karangalan ang paunlakan ninyo ang aming imbitasyon para sa espesyal na gabing ito. Ani Linga habang ginagabayan siya patungo sa mahabang lamesang puno ng mga putahing banyaga. Naupo si Talia sa dulo ng lamesa, ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga mata ay mapanuri. Espesyal na gabi? Sabi ninyo ay anibersaryo ito ng pagkawala ng inyong unang asawa. Bakit tila mas masaya pa ang paligid kaysa sa isang pista? Ang tanong ni Talia. Ang boses niya ay kasing talim ng isang labaha. Sandaling natigilan si Linga, habang si Victoria naman ay mabilis na uminom ng wine upang itago ang pagkailang. Madam, naniniwala kasi kami na mas mabuting ipagdiwang ang kanyang alaala ng may kagalakan kaysa sa lungkot. She was a simple woman. Siguro ay matutuwa siya kung makikita niyang ganito na kami kayaman ngayon. Sagot ni Victoria na may kasamang pekeng pait sa tinig. Habang inihahain ng pagkain, napansin ni Talia ang isang figura sa dulo ng madilim na pasilyo. Isang maliit na batang lalaki, maputla at may malalalim na mata, ang nakasilip mula sa likod ng isang malaking vase. Si Gio, ang kanyang puso, ay parang piniga ng libo-libong kamay. Gusto niyang tumayo, takbuhin ang pasilyo, at yakapin ang kanyang anak, ngunit kailangan niyang manatiling matatag. Ito ang kanyang golden moment. Napansin ni Talia na ang pagkain ni Gio ay dinala ng isang katulong sa isang maliit na tray, isang mangkok ng malamig na kanin at tuyong isda. Habang sila ay kumakain ng steak at lobster, hindi nakatiis si Talia. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kubyertos na lumikha ng isang matunog na kalansing sa gitna ng hapagkainan. Mr. Salcedo,
Napansin ko ang batang iyon sa pasilyo. Mukhang hindi siya kasali sa inyong pagdiriwang. Bakit kailangang sa dilim siya kumain habang tayo ay nasa ilalim ng mga kristal na chandelier? Tanong ni Talia. Ang kanyang titig ay nakapako kay Linga. Si Gio. Medyo masama lang ang pakiramdam niya, madam. At medyo mahirap siyang disiplinahin, parang ang kanyang ina. Mabilis na sagot ni Linga, na bakas ang inis sa kanyang mga mata. Disiplina o pagpapabaya? Ang hirit ni Talia na nagpatahimik sa buong silid. Ang yaman ay walang silbi kung ang sarili mong dugo at laman ay tila isang estranghero sa sarili mong bahay. Alam nyo, sa mundo ng negosyo, ang mga taong hindi marunong magpahalaga sa maliit na bagay ay hindi karapat-dapat sa malalaking oportunidad. Namutla si Linga. Ang takot na mawala ang partnership kay Madam Blanca ay mas matimbang kaysa sa kanyang pride. Pasensya na, madam. Victoria, dalhin mo rito si Gio. Pakainin siya sa lamesa. Labag sa loob na tinawag ni Victoria ang bata. Nang lumapit si Gio, tumigil ang mundo ni Talia. Ang bawat butil ng hininga niya ay tila nakatali sa bawat hakbang ng kanyang anak. Nang maupo si Gio sa tabi niya, naramdaman ni Talia ang init ng balat ng bata. Gusto niyang hawakan ang kamay nito. Gusto niyang sabihing, narito na si nanay, pero nanatili siyang tila isang estatwa ng yelo. Anong pangalan mo, Irog? Tanong ni Talia sa bata. Ang kanyang boses ay biglang lumambot. Isang lambing na tanging ang isang ina lamang ang makakapagbigay. Gio po, sagot ng bata sa mahinang tinig, habang nakatitig sa magandang babaeng nasa harap niya. Matapang ka bang bata, Gio? Tanong muli ni Talia. Tumango si Gio. Sabi po ni nanay dati, ang asin daw po ay matapang. Kahit anong mangyari, hindi dapat mawalan ng alat. Sa sandaling iyon, halos humagulhol si Talia. Naalala pa rin ng kanyang anak ang kanyang mga itinuro. Ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang maskara nang mapansin ang matalas na titig ni Victoria. Ang kontrabida ay hindi basta-basta magpapatalo. Madam Blanca, singit ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng hinala. Nagtataka lang ako. Napakapamilyar ng inyong mga galaw at ang inyong hilig sa asin. Tila may malalim kayong koneksyon sa lupang ito na higit pa sa negosyo. Tumayo si Victoria at lumapit sa isang lumang cabinet. Inilabas niya ang isang kupas na litrato ni Talia bago ito makulong. Ang litratong kuha noong sila ay mahirap pa. Inilapit niya ang litrato sa mukha ni Madam Blanca. Pilit na inihahambing ang bawat anggulo. Alam mo, madam, kung hindi lang dahil sa inyong yaman at ganda, iisipin kong ikaw ang babaeng nasa litratong ito. Ang babaeng itinapon namin sa ulan, 5 taon na ang nakalilipas. Pero imposible yon, di ba? Dahil ang babaeng yun ay mabulok na sa bilangguan. Ani Victoria na may kasamang nakakalokong ngiti. Lumingon si Talia kay Victoria. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Isang nakakabingging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang babala ng paparating na pagsabog. Ang mga patay ay hindi nananatiling nakabaon, Mrs. Salcedo. Bulong ni Talia, sapat lang para marinig ng lahat. Minsan, bumabangon sila para bawiin ang lahat ng kinuha ninyo sa kanila. At kapag nangyari yun, sisiguraduhin kong wala kayong matatakbuhan. Eksaktong pagkatapos niyang sabihin iyon, isang malakas na kulog ang gumulantang sa mansyon, kasunod ng biglaang pagkawala ng kuryente. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Linga ang isang mahinang kaluskos at nang bumalik ang ilaw, wala na si Madam Blanca sa kanyang upuan. Ngunit sa harap ng plato ni Victoria, may nakalagay na isang maliit na bunton ng kulay rosas na asin, ang simbolo ng kamatayan ng kanilang mga lihim. Ang digmaang ito ay hindi gagamitan ng baril o ginto, kundi ng bawat butil ng katotohanang matagal ninyong ibinaon sa ilalim ng inyong mga kasinungalingan. Ang paglabas ng produktong alat ng pag-asa sa merkado
ay parang isang tsunami na humampas sa matatag na pundasyon ng kumpanya ni Linga. Habang ang asin ni Linga ay kilala sa pagiging mura, ngunit puno ng kemikal na pampaputi. Ang pink salt ni Madam Blanca ay mabilis na naging paborito ng mga tao. Hindi lamang ito dahil sa ganda ng kulay nito, kundi dahil sa kwento ng pag-asa at dangal na kaakibat ng bawat sako. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, pabalik-balik na naglalakad si Linga. Ang kanyang kurbata ay maluwag na at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang mga ulat ng benta na hawak niya ay puro pulang tinta ang laman. Paano ito nangyari? Sino ba talaga ang Madam Blanca na ito? Sa loob ng isang buwan, nakuha niya ang halos kalahati ng ating mga kliyente. Ang sigaw ni Linga habang ibinabalibag ang mga papel sa kanyang mesa. I told you, Linga, may mali sa babaeng yon. Ang bulyaw ni Victoria habang nakaupo sa sofa, hawak ang isang baso ng alak. Masyado siyang personal kung umatake. This is not just business, this is a vendetta. Look at the farmers. Mas gusto pa nilang magtrabaho sa kanya kahit mas malayo ang lalakarin nila kaysa manatili rito. Habang nag-aaway ang dalawa, si Madam Blanca ay nasa gitna ng mga pilapil ng asin sa hasyenda. Hindi siya nakasuot ng mamahaling terno. Sa halip, nakasuot siya ng isang simpleng blusa at sombrero na gawa sa buri. Dahan-dahan niyang hinahawakan ang bawat kristal na nabubuo sa tubig alat. Dito naganap ang kanyang golden moment. Isang matandang mag-aasin, si Mang Tino, ang lumapit sa kanya. Si Mang Tino ay isa sa mga tapat na tauhan ng kanyang ama na pinatalsik ni Linga dahil sa katandaan. Pinagmasdan ng matanda ang paraan ng paghawak ni Blanca sa asin, ang marahang pag-alog ng palad upang mahiwalay ang dumi sa purong kristal. Madam, ang paraan ninyo ng pagkilatis sa asin. Tila nakita ko na yan dati. Ang mahinang sabi ni Mang Tino, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka. May isang batang babae rito noon, si Maribel. Ganyan-ganyan din siya kung humawak ng biyaya ng dagat. Akala mo ay ginto ang hawak niya. Natigilan si Talia. Nadama niya ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tumingin siya kay Mang Tino at sa isang saglit, ang maskara ni Madam Blanca ay tila natunaw. Ang asin po ay buhay, Mang Tino, at ang buhay ay hindi dapat hinahaluan ng lason para lamang magmukhang malinis. Ang sagot ni Talia sa malalim na Tagalog. Tumulo ang luha sa mga mata ng matanda. Hindi na siya nagtanong pa, ngunit alam ni Talia na nakilala siya nito at ang suporta ng komunidad ay naging kasing tibay ng pader. Isang lihim na pagkakaisa ang nabuo sa pagitan ni Madam Blanca at ng mga manggagawa. Isang alyansang hindi kayang bilhin ng pera ni Linga. Dahil sa matinding pressure sa pera, nagsimula ang lamat sa pagsasama ni Linga at Victoria. Ang mga bangko ay nagsimulang tumawag para sa mga utang na hindi mabayaran. Ang bawat gabi ay puno ng sigawan at sisihan sa loob ng kanilang mansyon. You are useless, Linga. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng koneksyon ko, pero hinahayaan mo lang na lamangan tayo ng isang estranghero. Ang sigaw ni Victoria bago niya itulak ang isang mamahaling vase na gawa sa kristal. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila ang tunog ng kanilang unti-unting pagbagsak. Sa gitna ng kanilang galit, isang madilim na plano ang nabuo sa isipan ni Victoria. Kung hindi niya kayang talunin si Madam Blanca sa negosyo, dudurugin niya ito sa paraang pinakamasakit. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap, isang anino ang gumagapang sa paligid ng pangunahing bodega ng Alat ng Pag-asa. Ang hangin ay tuyo at mainit, tila nagbabala sa isang trahedyang paparating. Sa loob ng bodega, libu-libong sako ng pink salt ang nakasalansan, handa nang i-deliver sa susunod na araw. Ito ang bunga ng dugo at pawis ni Talia at ng kanyang mga tao. Ngunit sa isang iglap, ang amoy ng asin ay napalitan ng masangsang na amoy ng gasolinang ibinubuhos sa mga dingding na kahoy. Isang maliit na kislap ng apoy ang bumagsak sa sahig. Sa simula ay tila isang maliit na sayaw ng liwanag, hanggang sa mabilis itong gumapang
at lumamon sa lahat ng madadaanan nito. Ang lagitik ng naglalayab na kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Mula sa malayo, nagising si Talia sa sigawan ng mga tao. Pagdungaw niya sa bintana, ang langit na dapat ay madilim ay naging kulay kahel at pula. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kanyang bodega, ang kanyang pag-asa, ay nilalamon na ng apoy. Madam, Madam Blanca, ang bodega! Sinunog nila ang bodega! Ang sigaw ni Marco habang humahangos patungo sa kanya. Tumakbo si Talia patungo sa apoy. Ang init ay halos tumunaw sa kanyang balat. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa. Habang pinapanood niya ang pagtupok ng apoy sa kanyang pangarap, isang nakakangilabot na tawa ang tila naririnig niya sa hangin. Alam niyang hindi ito aksidente. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang mas matinding katotohanan ang sumampal sa kanya. Nasaan si Gio? Ang sigaw ni Talia nang mapansing wala ang bata sa kanyang silid. Marco, si Gio! Nasaan ang anak ko? Isang katulong ang lumapit na nanginginig sa takot. Madam, nakita ko po si Gio na pumasok sa bodega kanina. Bago magsimula ang apoy, may kukunin daw po siyang laruan na naiwan niya doon. Ang mundo ni Talia ay tila gumuho ng tuluyan. Ang kanyang paghihiganti, ang kanyang yaman, ang kanyang hasyenda, lahat ay nawalan ng halaga sa isang saglit. Nang walang pag-aalinlangan, binalot ni Talia ang kanyang sarili ng isang basang tela at sumugod sa naglalayab na impyerno, habang ang bawat butil ng asin sa loob ay tila umiiyak kasabay ng kanyang kaluluwa. Ang apoy ay sumusupok sa kahoy, ngunit ang pag-ibig ng isang ina ay ang tanging tubig na hindi kayang patuyuin ng kahit anong tindi ng init. Ang loob ng bodega ay tila isang naglalayab na impyerno. Ang makapal at itim na usok ay parang isang higanting kumot na sumasakal sa hininga ni Talia. Bawat hakbang niya ay isang pakikipagsapalaran sa kamatayan. Ang mga haliging kahoy ay lumalangit-ngit at unti-unting bumabagsak, nagbabantang ibaon siya sa ilalim ng mga baga. Ngunit sa gitna ng dagundong ng apoy at lagitik ng mga nasusunog na sako, may isang boses na mas malakas kaysa sa kahit anong ingay, ang tibok ng kanyang pusong tumatawag sa kanyang anak. Jo, nasaan ka? Ang sigaw ni Talia, bagaman ang kanyang lalamunan ay parang hinihiwa ng tuyong hangin at abo. Binalot niya ng basang tela ang kanyang ilong at bibig, habang ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap sa gitna ng nakakasilaw na pula at kahel na paligid. Doon, sa pinakasulok ng bodega, sa ilalim ng isang gumuhong istante, nakita niya ang isang maliit na figura. Nakatiklop ang mga binti ni Gio, nakatakip ang mga kamay sa kanyang muka at nanginginig sa takot. Sa tabi niya ay nakahiga ang isang lumang sako ng asin, ang sako na dati niyang ginagamit naunan noong sila ay mahirap pa. Iyon ang laruan na binalikan ng bata, isang alaala ng kanyang tunay na ina. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng panganib, hindi takot ang nanaig kay Talia, kundi isang dambuhalang lakas na tanging iyang isang ina lamang ang nagtataglay. Mabilis niyang binuhat ang mga nakaharang na kahoy, hindi inirereklamo ang hapdi ng mga paltos na namumuo sa kanyang mga palad. Nang maabot niya si Gio, agad niya itong niyakap ng napakahigpit. Tila sinusubukang ipasok muli ang bata sa loob ng kanyang sariling katawan upang protektahan na ito. Nanay, ikaw po ba yan? Ang mahinang bulong ni Gio bago ito tuluyang mawalan ng malay dahil sa usok. Ang salitang nanay ay tila isang mahiwagang lunas na nagbigay kay Talia ng huling lakas. Sa tulong ni Marco na pumasok din sa gitna ng apoy, nagawa nilang makalabas bago tuluyang bumagsak ang buong bubong ng bodega. Ang tunog ng pagguho ng gusali ay umalingaw-ngaw sa buong hasyenda, kasunod ng isang makapal na alikabok na tumabon sa lahat. Nakahiga si Talia sa damuhan,
Yakap pa rin ang anak habang humihingal. Dumating si Linga. Ang mukha ay puno ng pagkabalisa, ngunit walang magawa. Sa likuran niya, nakatayo si Victoria, pilit na itinatago ang isang mapanuyang ngiti sa likod ng kanyang panyo. Akala ni Victoria ay nagwagi na siya. Akala niya ay abo na ang pangarap ni Madam Blanca. Madam Blanca, Diyos mio, ayos lang ba kayo? Ang hiyaw ni Victoria, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Napakalaking kawalan nito sa inyong negosyo. Lahat ng pink salt ninyo, wala na. Dahan-dahang tumayo si Talia, bitbit pa rin ang walang malay na si Gio. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Victoria. Ang kanyang muka ay puno ng uling. Ang kanyang damit ay punit-punit. Ngunit ang kanyang tindig ay mas matatag pa sa isang tore. Nagkakamali ka, Victoria, ang malamig na sabi ni Talia. Ang kanyang tinig ay tila isang hatol mula sa langit. Ang sinunog mo ay ang mga sako ng ipa at basura na inihanda ko para itapon. Ang tunay na pink salt ay ligtas na nailipat sa mga truck bago pa man lumubog ang araw. Alam mo, sa aming mga mag-aasin, natutunan naming magbantay laban sa mga peste, lalo na sa mga ahas na gumagapang sa dilim. Namutla si Victoria. Ang kanyang mga labi ay nanginig at hindi na siya nakapagsalita. Si Linga naman ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Napagtanto nilang hindi lang basta negosyante ang kanilang kalaban. Nakikipaglaro sila sa isang taong laging nauuna ng 3 hakbang. Sa sumunod na araw, habang ang abo ng bodega ay lumalamig na, isang investigador ang lumapit kay Madam Blanca. May dala itong isang maliit na bagay na nakuha sa pinagmulan ng apoy. Isang gintong lighter na may initial na VA. Madam, nahanap po namin ito. Mukhang ito ang ginamit na mitsa. Ang sabi ng investigador. Kinuha ni Talia ang lighter. Tiningnan niya ito nang may malamig na ngiti. Ito na ang huling piraso ng ebidensya na kailangan niya para itulak si Victoria sa bangin ng pagkawasak. Ngunit bago ang lahat, dinala niya si Gio sa isang ligtas na lugar. Sa isang pribadong silid sa ospital habang natutulog ang bata. Dahan-dahang hinaplos ni Talia ang buhok ng anak. Malapit na, Gio. Isang hakbang na lang at hinding-hindi na tayo muling paghihiwalayin ng apoy o ng kahit anong kasamaan. Ang pangako niya. Ngunit sa labas ng silid, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang tawag mula kay Lola Remedios ang natanggap ni Marco. Ang matanda ay tila nababalisa. Marco, sabihin mo kay Talia na mag-ingat. May nalaman ako rito sa loob ng kulungan. Hindi lang si Victoria ang may pakana ng lahat. May isang mas malaking pangalan ang nakatago sa likod ng lahat ng ito. Ang taong pumatay sa ama ni Talia ay naririyan lang sa paligid niya. Ang babala ni Lola Remedios. Sino ang taong ito? At bakit tila mas malalim pa ang ugat ng kataksilan kaysa sa inaakala ni Talia? Habang tinitingnan ni Talia ang lighter ni Victoria, isang anino ang dahan-dahang dumaan sa harap ng pintuan ng silid ni Gio. Isang aninong may dalang panganib na hindi pa nararanasan ni Talia kailanman. Hindi mo ako maluloko sa likod ng mga mamahaling hiyas na yan, Talia. Kilala ko ang bawat buntong hininga mo at kilala ko ang amoy ng asawang iniwan ko sa gitna ng baha at putik. Ang boses ni Linga ay parang isang malamig na haplos ng tanso sa batok ni Talia. Nakatayo ang lalaki sa pintuan ng pribadong silid sa ospital. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng desperasyon. Wala na ang mapagmalaking Linga na nakilala ni Madam Blanca sa auction. Ang nasa harap niya ngayon ay isang sugatang hayop na handang manakmal para lamang makaligtas. Dahan-dahang binitiwan ni Talia ang kamay ni Gio. Ang init ng palad ng kanyang anak ay ang tanging nagpapanatili sa kanyang katinuan. Hinarap niya si Linga nang walang bakas ng gulat. Ang katahimikan sa loob ng silid ay sapat na para marinig ang bawat mabilis na tibok ng kanyang puso,
Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng tuyong lupa. Kung ganoon, huli na ang iyong pagkilala. Linga. Ang tugon ni Talia, ang boses niya ay isang matalim na bulong. Sana ay ganyan din katalas ang paningin mo nung itinatapon mo kami ng anak mo para sa pera ng ibang babae. Wala na akong pera, Talia. Kinuha mo ang lahat. Ang bangko, ang mga supplier, pati si Victoria ay tinatalikuran na ako. Ang sigaw ni Linga, bagaman pilit niyang hininaan ang boses dahil sa takot sa mga gwardiya sa labas. Kailangan ko ang titulo ng Momo Oihong. Ibigay mo sa akin ang dokumento at pangako, hindi ko na kayo gagambalain ng bata. Pero kung hindi, may mga taong naghihintay sa labas na hindi kasing bait ko. Dito naganap ang pinakamasakit na bahagi ng gabi. Habang pilit na pinoprotektahan ni Talia ang kanyang anak, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking naka-jacket na itim. Ang mga maniningil ng utang na pinagkakautangan ni Linga ng milyon-milyon. Sa isang iglap, binuhat ni Linga ang nanghihinang si Gio mula sa kama. Linga, huwag! Bitawan mo ang anak mo! Ang sigaw ni Talia. Ang kanyang tinig ay hindi na boses ng isang madam. Ito ay ang hilahil ng isang inang tila kinakatayang kaluluwa. Collateral ito, Talia. Kung gusto mong makitang buhay ang batang ito, dalhin mo ang titulo sa Hacienda de Asin ngayon din. Ang huling binitiwang salita ni Linga bago nila mabilis na itinakbo ang bata palabas sa fire exit ng ospital. Hindi nag-isip si Talia. Sa gitna ng kanyang panghihina at takot, tumakbo siya. Ang kanyang mga paa, na nakasuot pa rin ng mamahaling heels, ay hindi naging hadlang. Hinubad niya ang mga ito at tumakbo ng yapak sa malamig na semento ng parking lot. Ang bawat hakbang niya ay parang tumatapak sa mga bubog. Ngunit ang sakit sa kanyang paa ay walang-wala sa hapdi ng kanyang dibdib. Narating nila ang Hacienda de Asin. Ang lugar ay balot ng kadiliman. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng maputlang anino sa mga pilapil ng asin. Nakatayo si Linga sa gitna ng pilapil, hawak ang umiiyak na si Gio. Sa paligid nila ay ang mga tauhan ng sindikato na tila mga buwitreng naghihintay ng biktima. Ito ang golden moment ng kabanatang ito. Lumapit si Talia, ang kanyang puting damit ay puno na ng dumi at uling mula sa nakarang gabi. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga paa ay dumadaloy na ang dugo. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang isang awtoridad na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman. Bitawan mo siya, Linga, ang sabi ni Talia habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang dibdib. Narito ang titulo. Narito ang lahat ng yaman na ninakaw mo. Kunin mo na ang lahat. Basta ibigay mo sa akin ang aking anak. Ibigay mo muna sa kanila. Ang utos ni Linga, ang kanyang kamay ay nanginginig. Habang nakahawak sa braso ni Gio, dahan-dahang lumapit si Talia. Ang bawat butil ng asin sa ilalim ng kanyang paa ay tila sumasabay sa kanyang paghihirap. Nang makuha ng mga lalaki ang folder, itinulak nila si Linga at kinuha ang bata. Ngunit sa isang iglap, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang tunog nito ay tila bumasag sa kaluluwa ng hasyenda. Hindi si Talia ang natamaan, hindi rin si Gio, kundi ang balikat ni Linga na binaril ng isa sa mga lalaki upang tuluyan na itong iligpit bilang saksi. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Talia si Gio at itinago ito sa likod ng isang malaking bulto ng asin. Nanay, natatakot po ako. Ang hikbi ni Gio, ang kanyang maliit na kamay ay nakakapit ng mahigpit sa damit ni Talia. Huwag kang matakot, anak. Narito si nanay. Hinding-hindi kita bibitawan. Ang bulong ni Talia habang ang kanyang sariling katawan ay nagsisilbing kalasag. Sa sandaling iyon, ang mga tauhan ng sindikato ay unti-unting lumalapit sa kanila. Ang kanilang mga anino ay tila mga kamay ng kamatayan na abot kamay na sila. Ngunit bago pa man sila makalapit ng tuluyan, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa kadiliman ng mga bodega.
Iwanan ninyo ang babae at ang bata. Ang utang ni Linga ay bayad na sa impyerno. Isang matangkad na lalaki ang lumitaw mula sa anino. Hindi ito si Marco. Hindi rin ito isa sa mga pulis. Ito ang taong binanggit ni Lola Remedios. Ang taong may hawak ng tunay na sikreto ng hasyenda. Ang lalaking ito ay dahan-dahang naglakad patungo sa naghihingalong si Linga at kinuha ang titulo mula sa lupa. Tumingala si Talia at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mukha ng lalaking ito ay ang mukhang huli niyang nakita noong siya ay bata pa. Ang mukhang akala niya ay ibinaon na ng panahon. Papa? Ang mahinang tawag ni Talia. Ang boses ay puno ng hindi paniniwala at takot. Paano naging buhay ang kanyang ama? At bakit siya ang kasama ng mga taong nagtatangkang sumira sa kanyang buhay? Ang gabi ay lalong naging madilim at ang bawat butil ng asin sa hasyenda ay tila naging kasing pait ng katotohanang unti-unti nang lumalabas. Ang hustisya ay parang asin. Ito ay nagpapahapdi sa bawat bukas na sugat bago nito tuluyang mapigilan ang pagdaloy ng dugo ng kawalang katarungan. Nakatayo si Talia. Ang kanyang mga binti ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang nasa harap niya. Ang lalaking may hawak ng titulo, ang lalaking tinitingala ng mga tauhan ng sindikato, ay ang mukha ng kanyang yumaong ama, si Don Severino. Ngunit ang mga mata nito ay hindi ang mga matang naghele sa kanya noong bata pa siya. Ang mga ito ay malamig, walang emosyon, at tila gawa sa matigas na bato. Papa, paanong akala ko ay wala na kayo? Ang nauutal na sambit ni Talia habang hinihigpitan ang yakap kay Gio. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip tumingin ito kay Linga na nakasalampak sa lupa. Hawak ang duguan nitong balikat at umiiyak sa sakit. Lumapit ang lalaki at itinapat ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos sa mukha ni Linga. Ang pagkakamali mo, Linga, ay ang pag-iisip na ang Hacienda de Ace ay sayo. Ang lupang ito ay may sariling memorya. Hindi nito tinatanggap ang dugo ng isang taksil. Ang boses ng lalaki ay malalim at nakakapangilabot. Lumingon siya kay Talia. Hindi pa ito ang oras para sa ating pag-uusap, anak. Ngunit tandaan mo ito. Ang lahat ng kinuha nila sa iyo ay ibabalik ko sa paraang hindi nila makakalimutan. Sa sandaling iyon, ang paligid ng hasyenda ay binalot ng mga asul at pulang ilaw. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw mula sa malayo, mabilis na lumalapit. Ang lalaking kamukha ng kanyang ama ay dahan-dahang tumalikod at naglaho sa kadiliman ng mga imbakan ng asin, kasama ang kanyang mga tauhan na tila mga aninong binawi ng gabi. Dito naganap ang golden moment ng paghuhukom. Dumating ang mga pulis kasama si Marco. Nakita nila ang kalunos-lunos na kalagayan ni Linga. Ngunit hindi doon nagtatapos ang gabi. Mula sa kabilang panig ng hasyenda, nahuli ng mga awtoridad ang isang sasakyan na nagtatangkang tumakas. Ito ay si Victoria. Nang ilabas ng mga pulis si Victoria mula sa sasakyan, wala na ang dating marangyang anyo ng babae. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot. Ang kanyang make-up ay kalat dahil sa pawis at takot. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nilalagyan ng posas. Bitawan ninyo ako. Hindi ninyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo. Ang sigaw ni Victoria, ngunit ang kanyang boses ay tila isang desperadong huni ng ibong nalulunod. Lumingon siya at nakita si Madam Blanca, si Talia, na nakatayo sa gitna ng pilapil, yakap ang anak, at nababalot ng dugong bughaw ng buwan. Ang pagtatama ng kanilang mga mata ay ang huling pako sa kabaong ni Victoria. Nakita ni Victoria sa mga mata ni Talia ang lahat ng ginawa niyang kasamaan, ang sunog, ang pagpapakulong, ang pag-agaw sa anak. Ang sabi mo noon, Victoria, ang mga mamatay asin ay mamatay na mahirap. Ang sabi ni Talia, ang boses ay mahinahon,
pero puno ng kapangyarihan. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Wala kang dala, kundi ang takot. Ang yaman mong ninakaw ay natunaw na parang asin sa gitna ng baha. Dinala si Linga at Victoria sa presinto. Si Linga ay isinakay sa ambulansya habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan. Tila tuluyan ng nasira ang kanyang isipan dahil sa takot at pagsisisi. Ang Hacienda de Asin na naging saksi sa kanilang kasakiman ay naging lugar din ng kanilang huling pagkatalo. Pagbalik sa mansyon, dinala ni Talia si Gio sa kanyang silid. Doon, sa ilalim ng mainit na liwanag ng lampara, dahan-dahang pinaliguan ni Talia ang kanyang anak. Ang bawat pagpahid ng basang bimpo sa balat ni Gio ay tila isang seremonya ng paglilinis. "Nanay, tapos na po ba ang masamang panaginip?" Tanong ni Gio habang dahan-dahang ipinipikit ang kanyang mga mata. "Tapos na, anak. Matulog ka na. Hinding-hindi na muling magdidilim ang ating bahay," ang bulong ni Talia. Ngunit habang natutulog ang bata, lumapit si Marco kay Talia at iniabot ang isang maliit na sobre na iniwan ng lalaking kamukha ng kanyang ama. Sa loob ng sobre ay may isang lumang susi at isang sulat na may tatak ng isang abandonadong bodega sa lungsod. Binuksan ni Talia ang sulat. Doon, nabasa niya ang mga salitang nagpabilis muli sa kanyang tibok ng puso. "Ang katotohanan tungkol kay Lola Remedios ay hindi mo pa alam. Ang babaeng nagligtas sa iyo sa kulungan. Siya ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ng iyong ina." Nanigas si Talia. Ang pasasalamat na nararamdaman niya para kay Lola Remedios ay biglang napalitan ng isang malalim at malamig na pagdududa. Sino ba talaga ang mga taong nakapaligid sa kanya? Ang laban ba ay tapos na? O nagsisimula pa lamang ang isang mas masakit na katotohanang dudurog sa kanyang bagong nahanap na kapayapaan? Ang akala mong liwanag na nagligtas sa iyo sa dilim, Talia, ay siya ring apoy na tumupok sa buhay ng iyong ina. Ang boses ng lalaking nagpapakilala bilang kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa loob ng abandonadong bodega sa lungsod. Ang amoy ng alikabok at kalawang ay humahalo sa lamig ng gabi habang si Talia ay nakatayo sa harap ng isang lamesang puno ng mga lumang dokumento. Hawak niya ang susi na iniwan sa kanya. Ang susing nagbukas sa isang baul na naglalaman ng mga lihim na mas mapait pa sa kahit anong lason. Dahan-dahang hinaplos ni Talia ang isang lumang locket na nakuha niya sa loob ng baul. Sa loob nito ay ang larawan ng kanyang ina, si Maria, na may suot na matamis na ngangiti, isang nangiting tila hindi alam ang panganib na darating. Sa tabi nito ay isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Lola Remedios. Isang pag-amin, isang panghihingi ng tawad na hindi kailanman na isakatuparan. Dito naganap ang golden moment ng pagtuklas. Habang binabasa ni Talia ang liham, naramdaman niya ang unti-unting pagtulo ng kanyang mga luha sa kupas na papel. Hindi ito ang luha ng pighati para sa sarili, kundi ang luha para sa isang katotohanang binaluktot ng panahon. Nalaman niya na si Lola Remedios at ang kanyang ama ay dating magkasosyo sa Hacienda de Asin. Ngunit dahil sa isang pagkakamali sa negosyo na humantong sa pagkamatay ng anak ni Remedios, ang pasasalamat ng matanda ay napalitan ng isang matinding galit na itinuring nitong katarungan. Ang aksidenteng kumitil sa buhay ng ina ni Talia ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planong paghihiganti na lumihis ng landas. "Bakit ngayon niyo lang ito sinabi, Papa?" Ang tanong ni Talia. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at panghihinayang. "Hinayaan niyo akong ituring siyang tagapagligtas. Hinayaan niyo akong magtiwala sa babaeng pumatay sa aking ina. Dahil kailangan mong matutong lumaban, Talia." Ang tugon ni Don Severino habang lumalabas mula sa anino. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagsisisi. "Kung sinabi ko sa iyo ang lahat noong nasa loob ka pa ng kulungan, ang galit mo ang lalamon sa iyo.
Kailangan mong maging Madam Blanca muna. Matalino, kalkulado, at matatag. Ngayon na nakuha mo na ang hasyenda, kailangan mo nang tapusin ang sinimulan ko. Ang bawat salita ng kanyang ama ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang bagong nahanap na kapayapaan. Ang puso ni Talia ay nahati sa dalawa, sa utang na loob na nararamdaman niya para sa babaeng nagturo sa kanyang maging reyna at sa dugong nananalatay sa kanyang mga ugat na humihingi ng katarungan para sa kanyang ina. Habang naglalakad si Talia pabalik sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat butil ng asin sa kanyang paligid ay tila nagbago ng anyo. Hindi na ito simbolo ng yaman o pag-asa, kundi mga alaala ng mga taong nawala dahil sa kasakiman at galit. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses ni Lola Remedios sa loob ng selda. Ang asin ay nagpapahapdi sa sugat bago ito magpagaling. Ngayon lang niya naintindihan ang tunay na kahulugan niyon. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ni Marco na may dalang hindi magandang balita. Madam, si Victoria. Nakatakas siya habang inililipat patungo sa provincial jail. May mga armadong lalaki na humarang sa convoy. Natigilan si Talia. Ang panganib ay hindi pa natatapos. Ang pagkapanalo niya sa auction at ang pagkakaasto kay Linga ay simula pa lamang ng isang mas malaking gulo. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang liham na dumating sa kanyang lamesa. Isang liham na may tatak ng kawanihan ng bilangguan. Binuksan ni Talia ang sobre nang may nanginginig na mga kamay. Sa loob ay may isang maikling mensahe mula kay Lola Remedios. Malaya na ako, Talia. Darating ako sa hasyenda para bawiin ang nararapat sa akin. Handa ka na bang harapin ang iyong huling guro? Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila biglang naging kasing lamig ng semento sa bilangguan. Ang bawat anino sa bintana ay tila nagbago ng anyo, naghihintay ng pagkakataong sumalakay. Napatingin si Talia sa silid ni Gio, kung saan payapang natutulog ang kanyang anak. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa huling piraso ng kanyang kaligayahan. Sino ang tunay na kalaban? Ang babaeng nagturo sa kanyang mabuhay? O ang amang nagtago sa kanya ng katotohanan habang buhay? Ang Hacienda de Asin ay muling naging isang lona ng digmaan. At sa pagkakataong ito, ang bawat kristal ng asin ay mababahiran ng dugong. Hindi na kayang hugasan ng kahit na anong ulan. Mamatay tayong lahat sa abo, Talia. Kung hindi magiging akin ang hacienda, sisiguraduhin kong wala ring matitira para sa'yo. Ang boses ni Victoria ay parang kiss-kiss ng kinakalawang na bakal sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakatayo siya sa gitna ng bodega ng Momo Oihong. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Malayo sa imahe ng isang sopistikadong socialite na dati niyang ipinagmamalaki. Sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang isang kanang gasolina, habang sa kaliwa ay isang maliit na lighter na handa ng magliyab. Ang amoy ng gas ay naging kasing tapang ng amoy ng kamatayan, bumabalot sa bawat kristal na asin na maayos na nakasalansan sa paligid. Dahan-dahang humakbang si Talia patungo sa kanya. Ang kanyang puting damit ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Tila isang bandila ng kapayapaan sa gitna ng nagbabadyang gulo. Hindi siya tumakbo, hindi siya sumigaw. Ang bawat hakbang niya ay puno ng isang kalmadong lakas na nagpatahimik sa ingay ng takot sa kanyang paligid. Bitawan mo ang lighter na yan, Victoria. Hindi na ito tungkol sa lupa o sa pera. Ang apoy na yan ay hindi susunog sa hasyenda, kundi sa huling hibla ng iyong pagkatao. Ang mahinahong sabi ni Talia. Ang kanyang tinig ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pait at habag. Huwag mo akong pangaralan. Inagaw mo ang lahat sa akin. Ang asawa ko, ang yaman ko, ang dangal ko. Ang histerikong sigaw ni Victoria, habang dahan-dahang ibinubuhos ang gasolina sa mga sako ng asin. Ang likido ay gumagapang sa sahig, tila isang itim na ahas na naghahanap ng biktima.
Dito naganap ang golden moment ng kabanatang ito. Huminto si Talia sa tapat mismo ng daloy ng gasolina. Hindi siya natakot na mabasa ang kanyang mamahaling suot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Victoria, mga matang punong-puno ng inggit at pait. Victoria, tingnan mo ang iyong sarili. Namuhay ka sa kasinungalingan at pagnanakaw. Akala mo ba ay magiging masaya ka kung masusunog mo ang lugar na ito? Ang asin ay hindi nasusunog, Victoria. Natutunaw ito sa tubig, pero bumabalik din ito sa lupa. Pero ang galit mo ang tunay na lason na sumisira sa'yo. Ang sabi ni Talia habang dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay. Ibigay mo sa akin ang lighter. Hindi pa huli ang lahat para humingi ng tawad sa sarili mo. Sandaling natigilan si Victoria. Ang kanyang kamay na humahawak sa lighter ay nanginig. Tumingin siya sa paligid, sa kadiliman ng bodega na tila lumalamon sa kanya. Sa isang sandali, nakita ni Talia ang isang bata sa mga mata ni Victoria. Isang batang uhaw sa pagmamahal at atensyon na pilit ibinenta ang kanyang kaluluwa para sa karangyaan. Wala nang magpapatawad sa akin, Talia. Wala na. Ang hikbi ni Victoria, ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho na parang kastilyong buhangin sa harap ng malakas na alon. Bago pa man makasagot si Talia, isang anino ang lumitaw sa pintuan ng bodega. Si Lola Remedios, nakatayo ang matanda, balot ng itim na balabal. Ang kanyang presensya ay tila isang hatol na hindi maiiwasan. Hindi siya tumingin kay Victoria, kundi kay Talia. Tapusin mo na ito, Talia. Ang asin ay kailangang dumaan sa apoy para maging dalisay. Sunugin mo ang nakaraan o hahayaan mong ang nakaraan ang sumunog sa iyong kinabukasan. Ang malamig na utos ni Lola Remedios. Nagkatitigan ang magguro. Ang bawat butil ng hininga ni Talia ay tila nakatali sa isang desisyong magbabago sa lahat. Alam ni Talia na ang lighter sa kamay ni Victoria ay hindi lang magsisindi ng apoy sa bodega, kundi magsisilbing mitya ng isang sikretong kayang pumatay sa kanilang lahat. Hindi ko kailangang pumatay para manalo, Lola. Ang sagot ni Talia habang dahan-dahang kinuha ang lighter mula sa nanginginig na kamay ni Victoria. Dahil ang tunay na tagumpay ay ang hindi maging katulad ninyo. Nang makuha ni Talia ang lighter, biglang bumagsak sa sahig si Victoria. Humahagulgol sa yak habang pilit na kinakamot ang semento. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng bumigay sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Sa kabilang dako, ang mga pulis na pinamumunuan ni Marco ay pumasok na sa bodega upang kunin si Victoria. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Lumingon si Lola Remedios kay Talia. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa isang kakaibang liwanag. Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil nakuha mo ang lighter? Ang hasyenda ay nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay ng ating mga ninuno, Talia. At ngayon, ang lupa ay humihingi ng bagong alay. Isang malakas na yanig ang naramdaman sa ilalim ng lupa. Ang mga imbakan ng asin ay nagsimulang magbitak-bitak. Isang lihim na lagusan ang biglang bumukas sa ilalim ng kinatatayuan ni Lola Remedios, naglalantad sa isang katotohanang mas malalim pa sa Momo Oihong. Ano ang itinatago ng lupa sa ilalim ng hasyenda? At bakit tila handa si Lola Remedios na mamatay kasama ang kanyang mga lihim? Habang papalapit si Talia sa gilid ng bumubukas na bitak, narinig niya ang boses ni Gio na tumatawag mula sa labas, isang tawag na punong-puno ng takot at panganib. Ang bawat lamat sa lupa ay hindi lamang tanda ng pagkasira, kundi isang daan upang lumabas ang sikat ng araw na magpapagaling sa pusong matagal nang nakabaon sa dilim. Ang pagyanig ng lupa ay dahan-dahang humupa, na tila isang paghinga ng malalim ng Hacienda de Asin matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis. Ang makapal na alikabok na bumalot sa bodega ay dahan-dahang napawi. Inilalantad ang isang lihim na silid sa ilalim ng Momo Oihong.
Hindi ito naglalaman ng ginto o karangyaan, kundi mga lumang dokumento at isang maliit na altar na gawa sa purong kristal ng asin. Ang dambana ng katapatan na itinayo ng mga ninuno ni Talia. Nakatayo si Talia sa gilid ng bitak. Ang kanyang hininga ay gulo-gulo habang tinitingnan ang silid sa ibaba. Doon, sa gitna ng mga nagkalat na papel, ay ang orihinal na titulo ng lupa na may lagda ng kanyang ama at ni Lola Remedios. Isang dokumentong nagpapatunay na ang hasyenda ay hindi kailanman dapat pag-arian ng iisang tao, kundi isang pamana para sa buong komunidad ng mga mag-aasin. Dito naganap ang pinakamit sa pusong golden moment ng kabanatang ito. Dahan-dahang lumapit si Talia kay Lola Remedios na ngayon ay nakaluhod na sa lupa. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang matapang na guro ng kadiliman ay wala na. Ang nasa harap ni Talia ay isang matandang babaeng pagod na sa pakikipaglaban sa sarili niyang konsensya. Kumuha si Talia ng isang maliit na mangkok ng tubig alat na naiwan sa tabi ng altar. Lumapit siya sa matanda at dahan-dahang kinuha ang mga kamay nito. Ang mga kamay na nagturo sa kanya kung paano lumaban, ngunit naging instrumento rin ng pait ng nakaraan. Hinugasan ni Talia ang mga kamay ni Lola Remedios gamit ang tubig alat. Isang seremonya ng paglilinis at pagpapatawad na tila nagpatahimik sa lahat ng ingay sa paligid. Ang asin ay ginagamit upang linisin ang sugat, Lola. Ang mahinahong sabi ni Talia, habang ang kanyang sariling mga luha ay pumapatak sa mga palad ng matanda. Tapos na ang paghihiganti. Hindi ko na kayo tinitingnan bilang kaaway, kundi bilang isang gurong naligaw ng landas. Pinapatawad ko na kayo, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Napahagulhol si Lola Remedios. Ang kanyang matitigas na balikat ay nayanig sa bawat hikbi. Ang lahat ng galit na itinago niya sa loob ng ilang dekada ay tila natunaw sa tubig na hawak ni Talia. Patawarin mo ako, Talia. Patawarin mo ako. Ang tanging nasambit ng matanda bago ito tuluyan ng manghina sa bisig ni Talia. Dumating si Don Severino, ang ama ni Talia, mula sa labas ng bodega. Ang kanyang anyo ay hindi na kasing tigas ng kanina. Nang makita niya ang kanyang anak na nagpapatawad sa taong naging sanhi ng kanilang pagkawasak, isang ngiti ng tunay na pagmamalaki ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya at binuhat ang kanyang apo na si Gio, na noon ay patakbong pumasok sa loob ng bodega. "Nanay! Nanay!" Ang masayang sigaw ni Gio habang yumayakap sa binti ni Talia. Binuhat ni Talia ang kanyang anak at hinalikan ito sa noo. Ang amoy ng bata, amoy ng gatas at sariwang hangin, ay tila isang gamot na tuluyang nagpahilom sa lahat ng peklat sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang Hacienda de Asin ay hindi na lugar ng kataksilan, kundi isang santuwaryo ng muling pagbubuklod. Lumipas ang ilang linggo. Ang hacienda ay dahan-dahang bumalik sa dati nitong sigla. Ang mga makina ni Linga ay inalis at pinalitan ng mga tradisyonal na paraan ng paggawa ng asin na ituro ni Talia sa mga tao. Ang pink salt ay hindi na lamang ibinebenta bilang mamahaling produkto, kundi bilang simbolo ng katatagan ng bawat pamilya sa nayon. Si Victoria ay formal ng kinasuhan at dinala sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip dahil sa tuluyang pagguho ng kanyang katinoan. Si Linga naman, habang nagpapagaling sa ospital ng kulungan, ay nagpadala ng isang huling liham para kay Gio. Nakalagay si Talia sa beranda ng mansyon, pinapanood ang paglubog ng araw na nagpapakulay kahel sa mga pilapil ng asin. Hawak niya ang liham ni Linga, ngunit hindi na niya nararamdaman ang pait. Sa halip, kinuha niya ang isang lighter at dahan-dahang sinilaban ang papel. Pinanood niya ang bawat salita ng pagsisisi ni Linga na maging abo at tangay ng hangin patungo sa dagat. "Marco," tawag ni Talia sa kanyang tapat na tauhan. "Po, madam." "Huwag mo na akong tawaging Madam Blanca. Simula ngayon, ako na uli si Talia.
Ang simpleng mag-aasin na nahanap na ang kanyang tahanan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang misteryong naiwan. Pagpasok ni Talia sa loob ng mansyon, nakita niya ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng kanyang lamesa. Walang pangalan ng nagpadala, tanging isang maliit na butil ng kakaibang itim na asin, black salt, ang nasa loob nito, kasama ang isang maikling nota sa wikang Tagalog. Ang lunas ay nahanap na, ngunit ang bantay ay naghihintay pa rin sa kabilang pampang. Sino ang nagpadala ng itim na asing ito? At ano ang ibig sabihin ng bantay sa kabilang pampang? Habang tinitingnan ni Talia ang itim na kristal, isang pamilyar na bulto ng tao ang nakita niyang nakatayo sa malayong dulo ng dalampasigan, tila nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Ang asin ay hindi lamang pampalasa sa pagkain. Ito ay sagisag ng isang sumpa at ng isang pangako na kahit gaano pa katindi ang init ng pagsubok, ang matitira sa huli ay ang purong kristal ng ating pagkatao. Ang sikat ng umaga sa Hacienda de Asin ay tila isang banayad na ginto na humahalik sa malawak na kaputian ng mga pilapil. Wala na ang masangsang na amoy ng kemikal. Ang hangin ay muling nagbalik sa pagiging sariwa. May dalang alat ng dagat at bango ng mga namumukadkad na sampagwita sa gilid ng mansyon. Nakatayo si Talia sa gitna ng kanyang kaharian. Suot ang isang simpleng puting baro na gawa sa hinabing fiber ng pinya. Hindi na siya ang Madam Blanca na balot ng maskara ng puot. Ngayon, siya na ang reyna ng puti. Ang reynang ang korona ay hindi ginto, kundi ang pagtitiwala ng kanyang mga tauhan. Dito naganap ang isang mahalagang sandali ng pagtatapos. Naglakad si Talia patungo sa provincial jail para sa kanyang huling dalaw kay Linga. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo. Si Linga ay kalbo na, payat, at ang mga mata ay wala ng ningning. Ang dating mapagmataas na direktor ay isa na lamang bilanggo ng kanyang sariling mga maling desisyon. Bakit ka pa pumunta rito, Talia? Ang mahinang tanong ni Linga sa Taglish. Ang boses ay pumapatak sa katahimikan ng silid. Para ba pagtawanan ako? Para ipakita na nanalo ka na? Tumingin ng diretso si Talia sa kanya. Walang galit sa kanyang mga mata. Tila tinitingnan niya ang isang estrangherong hindi na bahagi ng kanyang buhay. Hindi ako pumunta rito para sa iyo, Linga. Pumunta ako rito para sa aking sarili. Gusto kong sabihin sa iyo na ang bawat butil ng asin na kinuha mo sa akin ay naibalik ko na. Pero ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo noon, iyon ang kaisa-isang bagay na hindi mo na mababawi kahit kailan. Yumuko si Linga, ang kanyang mga balikat ay nayanig sa isang tahimik na paghikbi. I'm sorry, Talia. I'm so sorry for everything. Ang sorry mo ay para sa hangin na lamang, Linga. Ang katarungan ay tapos na. Ngayon, ang tanging tungkulin mo ay ang harapin ang sarili mo sa bawat gabi ng iyong pag-iisa. Ang huling sabi ni Talia bago siya tumayo at tuluyang iniwan ang nakaraan sa loob ng rehas. Pagbalik niya sa hacienda, hinarap ni Talia ang misteryo ng itim na asin. Naglakad siya patungo sa dalampasigan kung saan niya nakita ang lalaking nagmamasid. Doon, nakatayo ang isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas, hawak ang isang tungkod na gawa sa kahoy ng bakawan. Ito si Lolo Basti, ang pinakamatandang mag-aasin sa kabilang isla, ang taong itinuturing na bantay ng tradisyon. Ang itim na asin ay para sa proteksyon, Talia. Ang paliwanag ni Lolo Basti habang nakatingin sa malawak na dagat. Ipinadala ko iyon dahil alam kong natapos mo na ang digmaan ng puting asin. Ang itim na asin ang magpapaalala sa iyo na ang kapangyarihan ay may kasamang dilim at kailangan mong manatiling gising upang hindi ka malunod dito. Ito ang golden moment ng kanyang ganap na paglaya. Tinanggap ni Talia ang payo ng matanda. Hindi niya naging kaaway ang dilim. Sa halip, ginamit niya ito upang mas lalong magningning ang kanyang liwanag. Sa huling gabi ng kabanatang ito, isang malaking pista ang ginanap sa hacienda.
Ang lahat ng mga mag-aasin at ang kanilang mga pamilya ay naroon. Kumakain sila ng masasarap na putahe na tinimplahan ng pink salt ng hasyenda. Si Gio ay masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Ang kanyang tawa ay pumapawi sa bawat lungkot na naranasan nila. Tumayo si Talia sa harap ng entablado. Pinagmasdan niya ang mga mukha ng mga taong nagtitiwala sa kanya. Ang Hacienda de Asin ay hindi akin. Ang simula niya, ang boses ay buo at puno ng emosyon. Ito ay sa ating lahat. Ang bawat butil na inyong nililikha ay bahagi ng ating dangal. Hinding-hindi na muling may magdidikta sa atin kung gaano tayo kahalaga. Dahil tayo ang asin ng lupang ito. Naghiyawan ang mga tao sa tuwa. Ang tunog ng kanilang palakpakan ay tila isang awit ng tagumpay na umalingaw-ngaw hanggang sa kabilang pampang. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Marco kay Talia at inabutan siya ng isang baso ng sariwang buko juice. Ano na ang susunod nating plano, madam? Ay, Talia pala? Tanong ni Marco na may kasamang ngiti. Tumingin si Talia sa langit na puno ng mga bituin. Ang bawat bituin ay tila isang kristal ng asin na nakasabog sa kadiliman. Ang susunod na plano, Marco, ay ang mabuhay. Mabuhay ng walang takot, mabuhay ng may pagmamahal, at mabuhay para sa kinabukasan ng ating mga anak. Habang dahan-dahang naglalakad si Talia patungo sa kanyang anak, naramdaman niya ang malamig na tubig ng dagat na humahaplos sa kanyang mga paa. Ang bawat alon ay tila bumubulong ng pasasalamat. Ang sugat ay naghilom na, ang pait ay naglaho na, at ang natira na lamang ay ang tamis ng isang bagong simula na binalot sa alat ng pag-asa. Ang kwento ni Talia, ang reyna ng puti, ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng isang babaeng nadurugman ay muling nabuo. Isang butilin na nawala man sa dagat ay muling nahanap ang kanyang daan pabalik sa dalampasigan ng kanyang tunay na pagkatao. Ang buhay ay parang dagat. Kung minsan ay maalon, kung minsan ay payapa. Ngunit sa huli, ang bawat patak ng ating mga luha ay nagiging bahagi ng isang malawak na karagatan ng karunungan. Lumipas ang 5 taon mula nang muling magliwanag ang Hacienda de Asin. Sa loob ng mga taong iyon, ang bawat pilapil ng asin ay naging saksi sa isang mas malalim na uri ng pagbabago. Hindi na lamang ito lupain ng negosyo, naging isang paaralan ito ng buhay para sa mga taong nawalan ng direksyon. Ang mga dating manggagawa na inapinilinga ay naging mga kasosyo na ngayon ni Talia. At ang bawat butil ng pink salt na inilalabas nila ay may kalakip na kwento ng pagbangon. Nakatayo si Talia sa beranda ng mansyon habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang kanyang buhok ay hinahampas ng banayad na hangin at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng katahimikan na tanging ang mga taong nakaraos sa unos ang nakakaalam. Sa kanyang tabi, nakatayo si Marco. Sa loob ng 5 taon, si Marco ang naging matibay na haligi ni Talia, hindi lamang bilang tauhan, kundi bilang isang kaibigang nag-alay ng tapat na pagmamahal nang walang hinihintay na kapalit. Iniisip mo pa rin ba sila, Talia? Ang mahinahong tanong ni Marco habang iniiaabot ang isang mainit na tasa ng kape. Paminsan-minsan, ang sagot ni Talia habang nakatingin sa malayo. Nalaman ko na si Victoria ay tuluyan ng nanirahan sa sarili niyang mundo sa loob ng pasilidad. Hindi na niya kilala ang kahit sino, tanging ang mga gintong alahas na gawa sa papel ang kanyang kausap. At si Linga, balita ko ay nahanap na niya ang kanyang kapayapaan sa loob ng bilangguan sa pamamagitan ng pagtuturo sa ibang mga preso kung paano magbasa. Ngumiti si Talia, isang nangiting malaya mula sa anumang pait. Hindi ko na sila kinakamumuhian, Marco. Ang galit ay parang asin na ibinabad sa sugat. Kung hindi mo huhugasan, tuluyan itong kakaninang iyong laman. Pinili kong maging malinis, pinili kong maging malaya. Ito ang golden moment ng kanyang ganap na paghilom. Nakita ni Talia si Gio na tumatakbo sa gitna ng mga pilapil
kasama ang kanyang lolo Severino. Ang bata ay isa ng masiglang binatilyo, dala ang talino ng kanyang ina at ang katatagan ng kanyang lahi. Ang bawat tawa ni Gio na dinala ng hangin patungo sa biranda ay tila isang kumpirmasyon na ang bawat sakripisyo ni Talia ay nagbunga ng isang matamis na tagumpay. Nanay, Lolo, tingnan ninyo ang mga bagong kristal. Kasing ningning po sila ng mga bituin. Ang sigaw ni Gio habang ipinapakita ang isang dako ng pink salt sa kanyang lolo. Napatingin si Talia sa kanyang ama. Si Don Severino ay nahanap na rin ang kanyang kapatawaran sa sarili. Bagaman may mga lihim silang hinarap, pinili nilang buuin muli ang kanilang pamilya sa ibabaw ng katotohanan. Si Lola Remedios naman, bago ito pumanaw noong nakaraang taon, ay iniwan sa hasyenda ang lahat ng kanyang nalalabing yaman upang magtayo ng isang orphanage para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Sa huli, ang kanyang buhay ay naging isang alay ng pagsisisi at pagbawi. Sa huling sandali ng kwentong ito, hinawakan ni Marco ang kamay ni Talia. Isang simpleng pagdampi ng mga palad, ngunit puno ng pangako ng isang kinabukasang hindi na kailangang harapin ng mag-isa. Walang magarbo, walang maingay na pagdiriwang, tanging ang dalawang pusong nahanap ang isa't isa sa gitna ng alat ng buhay. Salamat, Marco. Salamat sa pananatili. Ang bulong ni Talia. Hanggat may alat ang dagat, Talia, narito ako. Ang tugon ni Marco. Habang ang araw ay tuluyan ng sumisikat, ang buong Hacienda de Asin ay nagniningning na parang isang kahariang gawa sa mga diamante. Ang bawat butil ng asin ay nagsisilbing paalaala sa bawat tagapakinig na ang buhay ay maaring maging mapait. Maari itong maging mahapdi, ngunit sa dulo ng bawat pagtitiis, may isang uri ng kagandahan na tanging ang mga taong marunong magmahal at magpatawad ang makakakita. Ang asin ay hindi nawawalan ng alat, at ang pag-asa ay hindi nawawalan ng liwanag. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni Talia, ang reyna ng puti, na nahanap ang pinakamatamis na ligaya sa gitna ng pinakamaalat na karanasan.